Ako si Alfred J. Bernardo. Yan, ang inviter ko yung kuya ko na si Ariel Sampaga. Yan. Paano ako na-invite? Actually po, na-invite na ako nung since high school po ako. Kaso, hindi ko nabatid lahat din yun nga, umattend ako sa conference. Kaso, hindi ko nabatid yung katotohanan. Then, matagal-tagal na, nung high school ako, then, etong naghahanap buhay na lang ako na dumidiskarte na lang sa buhay na natsyempohan ni kuya o kaya siguro God will na talagang napa-invite talaga ako ni kuya dito sa Bible as history. And, story time. Yung story ko talaga dito actually since 2017 nung high school ako, nagsiserve na ako sa simbahan bilang choir. Then, yun nga, so siyempre, biglang choir, kapag kumupuri ka, kumakanta ka, ang saya sa pakiramdam. Kasi, alam mo yung pinagsisilbihan mo. Pero yun nga, nasaya kumanta, biglang choir. Actually po, active talaga ako since hanggang ngayon. Choir po ako dun sa simbahan namin. Then, na-experience ko, yung nabatid ko talaga na lahat ng ginawa ko is tama naman pero mali. Ganon. Tama pero mali. Na-experience ko sa day 1, ayun nga, science. So, di ako mahilig sa parang history. Di ako mahilig. Pero kung sakaling kwento mo sa akin, may kikinig ako. Yung experience ko dyan sa day 1, about kay Adan, so about din sa mga kasalanan, yan. Nabatid doon na puro kasalanan din. Na simulang nilikha si Adan, na sa halaman ng Eden, nagkaroon siya ng kasalanan kasi nga hindi sinunod si Jesus Christ, si God. Yan. Hanggang sa day 2. Yan, hanggang kasalanan pa rin. Punong-puno ng kasalanan. Hanggang lumabas na yung nag-meditate ka, nagsisisi ka sa day 2. Pero kung alay mo, sa day 2, puro kasalanan pa rin kikwento sa'yo. Mapasok lahat, talagang hindi ka mapakali. Pati sa pagtulog mo. Yan, day 3. Sa day 3, yan ako kasi natutuwa ako. Kasi sa lahat ng seminar sa simbahan is mali yung natutunan ko. Hindi lang about sa lab, may malalim pa pala. Nga about naman sa day 3 sa may kasalanan. Doon ko nabatid na paunti-unti sa day 3 yung kasalanan mo is punong-puno. So lahat ng pagdadasal mo is mali pala. Mali lahat yung mga pinagsasabi mo na, Lord, patabarin mo sa mga kasalanan ko. Kasi araw-araw yun. Araw-araw may kasalanan. Sa lahat. At di naman kailangan sabihin. Pero, simpleng bagay, kasalanan. Nga. Yun yung experience ko sa date. Halos, di rin ako natulog. Then, pagtungtong ng, yun, ika-4. Sobrang inaabangan ko yung sagot. Kung ano yung katuwiran. Yung katuwiran na salita yun. Lagi sa akin sabi sa akin ni Kuya Ariel Sampaga na ano yung katuwiran. Yun lang pala yung sagot sa pagdating ng day 4, yung katuwiran ng Diyos. Wala na pala talaga tayong kasalanan. Yung kasalanan, yung maling-mali. Yung pagsiserve ka sa simbahan, okay kumanta, pero ando din yung mga, yung mali. Yung apakalaking diferensya sa simbahan nagsiserve ka, tapos itong conference na to, na yun, 7 years kung nagsiserve, hindi ko nakuha yung sagot. Pero dito sa conference, nakuha ko yung sagot. Doon ko na pagtanto lahat na di na kailangan problemahin lahat ng problema, lahat ng dumadaan sa atin. Wala nang problema. Umiyak na ako kasi sa sobrang tuwa. Kasi, ayun nga, alam ko na yung sagot. Dahil nga sa
Ayun nga, paano ako mapunta sa heaven of God? Kailangan maging born again. Paano maging born again? Malinis sa puso. Ayan. Ayun yung pinaka sagot din. Paano? Ano ang maging, paano ma-born again? Paano maging malinis sa puso? Ayun lang papasok si Jesus Christ. Doon na batid lahat. Yung pag-alay ng dugo sa krus. Doon na batid. Then, doon tayo sa verse, John 16. John 16. Hindi. Ano ba? Verse, tama ba? Teka lang. Pwede pa po. Nga, sa verse na yung salvation ko is John 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. So, ayun nga, nagkatawang tao si God para tubusin lahat ng mga kasalanan natin. Doon pa lang, na pagtanto ko na, ba't kailangan pa humingi pa ako ng mga kasalanan? Bakit kailangan ko pa paglilayan, yung mga ganun bagay? Wala na palang katuturan. Ayun nga, sabi, wala na katuturan kasi nga, ligtas na tayo. Nga. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, buhay na walang hanggan. Kung sino namang sumampalataya sa Kanya, maniwala sa salita ng Diyos, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Desert ko, bilang askwar sa simbahan, alam kong mahirap, pero ayokong naman na maiwan sila kasi ako alam kong ligtas na ako. Na ang mission ko ngayon, ma-invite sila na mapakinggan nila tong napagdaanan ko, na mapagtanto rin nila na kung ano yung bakit para sa yung pag-serve nila, kung ano yung praise nila. Ayun yung pinaka-importante. Thank you.